Isang magandang gabi, Boss Pao. Ako ho si Maribel. At ang ikikwento ko ay hindi katang-isip lang. Hindi rin panakot lang para sa gabi. Ito ay isang karanasang pilit ko nang kinalimutan. Ngunit patuloy na bumabalik sa tuwing naaamoy ko ang lumang sahig na kahoy at naririnig ang tikatik ng orasan sa madaling araw. Taong 2016 nang ako'y umalis ng aming probinsya sa San Pablo, Laguna para magtrabaho bilang kasambahay sa isang lumang bahay sa New Manila, Quezon City. Matagal ko nang naririnig ang lugar na iyon bilang tahimik at mayayaman ang mga nakatira. Pero hindi ko alam na ang katahimikang iyon pala ay merong kapalit. Ang bahay na aking tiniran ay isa sa mga naiwan pa noong dekada 50. May mataas na kisame, makakapal na pader at mga bintanang kahoy na tila hindi na naaarawan ng umaga. Sa unang araw ko palang, Boss Pao, ramdam ko na ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Parang laging hapon kahit tanghaling tapat. Ang trabaho ay simple sa papel. Maglinis, magluto, mag-alaga ng matatandang gamit na parang mas mahalaga pa kaysa sa mga tao. Pero habang tumatagal, Boss Pao, napapansin kong may kakaibang ritmo ang bahay. Tuwing 3:00 ng madaling araw ay kusang humihinto ang bentilador sa kusina. Hindi ito nasisira dahil pagpatak ng 3:30, kusa rin itong iikot muli. Ang orasan sa sala na desusi at mano-manong iniikot ay palaging humihinto sa parehong oras kahit araw-araw ko itong iniingatan. Sa ikalawang linggo ko, Boss Pao, nagsimula ang mga amoy. May mga gabing amoy insenso kahit walang nagsisindi. May mga umagang amoy lupa naman na para bang bagong hukay. Kahit ang sahig ay marmol at kahoy. Kapag nagwawalis ako sa ikalawang palapag, may mga bakas ng paa sa alikabok na hindi sa akin. Maliliit iyon, Boss Pao, na parang sa bata. Ngunit malinaw ang hugis at palaging papunta sa silid na ipinagbabawal buksan. Ang silid na iyon ay nasa dulo ng pasilyo. May pintong kulay abo na. May gasgas na tila paulit-ulit na kinakalabit. Habang lumilipas ang mga araw, ang mga panaginip ko ay nagsimulang maglaho sa gising. Sa bawat pagtulog, parang bumibigat ang talukap ng mata ko, ngunit hindi ako lubusang nakakatulog. Nakikita ko ang bahay na tila mas luma kaysa sa itsura nito sa umaga. Ang mga dingding ay may mantsang parang mga kamay na dumulas pababa. Ang hagdan ay mas mahaba. At sa bawat hakbang pababa ay may tunog na parang bulong na nagbibilang. Kapag nagigising ako, eksaktong 3:00 ang orasan. At ang lamig ay hindi pangkaraniwan sa Maynila. Isang gabi ng tag-ulan, Boss Pao, habang bumubuhos ang ulan sa Aurora Boulevard na malapit sa amin, napansin kong may tumutulo mula sa kisame ng bodega. Hindi ito tubig ulan. Malapot ito at may kulay na parang kalawang. Habang nililinis ko ito, napansin kong ang patak, Boss Pao, ay sumusunod sa akin kahit lumipat ako ng lugar. Kinabukasan, wala na ang mantsa, ngunit may naiwan na bakas sa sahig na parang marka ng katawan na nakahiga. Doon nagsimula ang mga kakaibang pangyayari.
na hindi na maipaliwanag ng pagod o imahinasyon. Ang mga gamit ay kusang nagbabago ng pwesto. Ang mga kutsara sa kusina ay palaging kulang ng isa tuwing umaga. Ngunit kumpleto pagdating ng gabi. Ang aparador sa aking kwarto ay may salamin na hindi ko tinitignan, Boss Pao. Dahil sa tuwing masasalubong ko ang refleksyon ko ay may aninong tila hindi umaayon sa galaw ko. Parang may naunang kilos bago ako gumalaw. May mga araw, Boss Pao, na naririnig ko ang yabag sa itaas kahit wala namang tao roon. Mabagal ang lakad, Boss Pao. Parang hinihila ang paa. Minsan pa, sa gitna ng paglilinis ko, bigla na lang bumabagsak ang alikabok mula sa kisame na tila may dumaan sa ibabaw. Ngunit kapag aakyat ako, tahimik ang lahat. Walang bakas, walang tunog. Tanging ang pakiramdam na may nakatingin mula sa sulok ng mata. Isang linggo, napilitan akong pumasok sa silid na ipinagbabawal. Hindi ko sinasadya, Boss Pao. Bumukas ang pinto mag-isa. Habang naglilinis ako sa pasilyo, sa loob ay makapal ang alikabok at may amoy na parang pinaghalong kahoy at lumang tela. May lumang kama roon na may bakas ng pagkakahiga. Kahit halatang hindi na ginagamit. Sa sahig ay may mga guhit na parang paulit-ulit na drinowing ng mga bata. Paikot-ikot hanggang sa gitna kung saan may mantsang hindi matanggal. Nang araw ding iyon, Boss Pao, nagsimula akong magkasakit. Lagnat na hindi bumababa, panlalamig ng mga kamay, at pakiramdam na may sumusunod sa likuran ko. Sa mga sumunod na gabi, Boss Pao, ang panaginip ay naging mas malinaw. Nakikita ko ang bahay sa ibang panahon. May mga karwaheng dumaraan sa labas. Ang mga ilaw ay gasera pa. At may batang nakatayo sa hagdanan. Nakatingin pababa. Walang imik. Sa bawat pagdilat ko ay may bakas ng luha sa unan ko. Kahit hindi ako umiiyak. Ang aking katawan ay may pasa na hindi ko alam kung saan galing. Hugis daliri na tila may humawak ng mahigpit. Isang madaling araw, Boss Pao, eksaktong 3:00. Nagising ako sa tunog ng pagbukas ng pinto. Mabagal lang at marahan. Parang sinasadya. Hindi ako makagalaw. Ang hangin ay mabigat at ang ilaw mula sa bintana ay tila lumabo. Ramdam ko ang pag-upo sa gilid ng kama. Ang bigat na dahan-dahang lumulubog. Walang nakita ang mata ko. Ngunit alam ng buong katawan ko na may presensya. Nang mawala ang bigat, Boss Pao, saka lang ako nakagalaw. At ang unang ginawa ko ay tumakbo palabas ng kwarto, pababa ng hagdan, at umupo sa sala hanggang mag-umaga. Kinabukasan, nagdesisyon akong umalis na. Ngunit parang ayaw akong pakawalan ng bahay. Ang mga gamit ko ay nawawala isa-isa. Ang bag ko ay natagpuan ko sa bodega, basa at may amoy lupa. Ang sapatos ko ay nasa ilalim ng kama sa silid na ipinagbabawal. Kahit hindi na ako pumasok doon muli, Boss Pao. Sa huli, naglakad na lang ako palabas, dala ang suot ko, at hindi na lumingon. Pagdating ko sa Cubao, Boss Pao, doon ko lang napansin ang marka sa aking pulso. Parang lumang pasa na hugis kamay ng bata.
Ilang linggo akong nanatili sa bahay ng kaibigan sa Marikina. Ngunit kahit wala na ako sa lumang bahay, sinusundan pa rin ako ng panaginip. Unti-unting nawawala ang mga ito matapos akong magpadasal sa Antipolo. Ngunit may mga gabing bumabalik ang lamig at ang tunog ng orasan. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala ng bahay na iyon. Hindi ko na binanggit ang eksaktong address dahil may mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon. Ang natutunan ko lang, hindi lahat ng trabaho ay basta hanap buhay. May mga lugar na may sariling alaala at kapag pumasok ka roon, hindi ikaw ang pipili kung kailan ka lalabas. At kung sakaling marinig mo ang tikatik ng orasan sa 3:00 ng madaling araw, tandaan mo ang kwento ko. Dahil baka hindi ka nag-iisa. Mga ka-horror ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na ka-horror. Maraming salamat.